I stand and advocated for honest, credible, and transparent elections na hindi nyo man lang alam. Hindi nyo alam na may isang taong lumalaban para sa kinabukasan ng bawat Pilipino para maging malinis po ang ating halalan. Over that 14 years, I suffered a lot. A lot of injustices along the way. Maraming ding pagkakataon na gusto kong bumitiw. But, nung una akala ko, ito'y akin-akin lang. Gusto ko lang gumanti sa Smartmatic at sa Comelec. But, along that 14 years, maraming nangyari sa buhay ko. I wanted to quit, pero hindi nangyayari yon. So, ngayon, papalapit na po yung eleksyon natin. This never happened in 14 years, but ngayon lang. Meron po akong Facebook account, Glenn Chong din. Over 14 years, I gathered 330,000 active, very active followers. Pinaghirapan ko po yun. Pero suddenly, on March 17, nitong taon na to, sinuspend po ako ng Facebook for 180 days. Mind you, mga kababayan, 180 days, that is before the elections and after the elections. So malinaw po yung mensahe sa akin. Ayaw nila akong magsalita tungkol sa dayaan sa halalan. And take for example, sa Atty. Respicio. Ano bang ginawa nila? Matapos nagpahayag ng kanyang opinion sa Atty. Respicio, Harold Respicio, anong ginawa nila? Kinasuhan ng cyber libel, pinapatanggal yung lisensya na. By the way, magkapareho kami, certified public accountant and lawyer. So, pinapatanggal yung mga lisensya na bilang abogado at certified public accountant. At I don't know kung tinuluyan nilang i-disqualify as a candidate, vice mayor sa kanyang bayan. They can do that. They did that to him. Pero mind you, mga kababayan, 14 na taon na po akong lumalaban, tooth and nail, sa Smartmatic at Comelec. Pero hindi nila ako kinakasuhan. Hindi nila kaya akong kasuhan. And I'm sure of that. Dahil may hawak akong ebidensya. I'll show this to you, mga kababayan. Ito yun. Ito yung binitbit ko sa TRICOM hearing. Dahil pilit nila akong binabrand as fake news. Fake news si Glenn Chong, fake news yung electoral fraud. Mind you, mga kababayan, hindi fake news ang electoral fraud. It's real talk. Kaya po ako gumawa ng video na to para ipakita po sa inyo itong mga ebidensya na to na handa ko ipakita sa TRICOM o sa kanumpang komite ng Kongreso kung gusto po nila akong magsalita. But since malapit na po yung eleksyon at wala nang oportunidad, ginawa ko po ito yung video. But before I start, na ipapakita itong mga ebidensya na to sa inyo, let me show you or let me share to you something na nangyari sa buhay ko. Kasi akala ko lang, itong advocacy na to is gawa-gawa ko lang. Akala ko, paghiganti ko lang. But it's more than that. So, I'll share you something about personal kong buhay. Noong February 7, itong taon na to, natandaan ko, I was so happy ng hapon na yun. Ang kausap ko sa telepono si Maharlika. Sa Ate Claire, nagtatawanan kami. Sinabi niya sa akin, nasa France ako. Pero inimbitan niya ako actually na pumunta ang France. Hindi ako pumunta. Little did I know, something's going to happen. Nung naibaba ko yung telepono, another call came in. It was an emergency call. My father lay dying in the hospital bed. My father was suffering from complicated pneumonia, complicated urinary tract infection, double pneumonia, hypokalemia, and is also diabetic. Nakita ko yung tatay ko, ini-intubate na siya because he could not breathe. Yung kapatid ko is a nurse and a civil engineer. Siya yung nandun sa ospital, doon sa amin, sa Biliran. Dinala yung tatay ko sa Biliran Provincial Hospital dahil nag-blue na siya. Hindi siya makakahinga. And sabi ng kapatid ko, Dad is gravely ill. Dad is in very critical condition. Maghanap ka ng helicopter, ilipad natin yung tatay natin sa Cebu. Because we were looking for available ICU. Walang available doon sa hospital namin. It's just a provincial hospital. So alam nyo, umiiyak ako sa Diyos na pinagkakatiwalaan ko. Umiiyak ako sa Kanya, sabi ko sa Kanya, kapalit ng 14 na taon na pagdusa ko dito sa misyon na to, nalinisin namin yung eleksyon namin, hinihingi ko po sa inyo ang buhay ng tatay ko. Paulit-ulit kong sinabi yun, umiiyak ako sa Diyos na pinagkakatiwalaan ko. Sabi ko sa Kanya, kapalit ng 14 na taon, nagdusa ako dito, sa isyu na to.
Nagdusa ako, dumaan ako ng maraming injustice sa buhay. Tiniis ko. Hinihingi ko po sa inyo kapalit ang buhay ng tatay ko. Then, a few hours later, tumawag yung an hour later, tumawag yung kapatid ko. Sabi niya, may available na ICU sa Ormoc Sugarcane Planters, Ormoc Sugarcane Planters Farmers Medical Center sa Ormoc City. So, dinala yung tatay ko. Nagdala sila ng 2 nurse kasi kailangan siyang i-portable ventilator. My dad was dying. But after 3 days sa ICU, I was there. In the morning until gabi, I was there to care for my dad. Yung kapatid ko mo pumunta sa hospital sa umaga, tapos bumabalik sa amin sa Biliran. She drives for 2 hours back and forth. Ako, nandun ako the whole day with my mom, my auntie, and my relatives. After 3 days sa ICU, my dad survived. So yun mga kababayan, alam ko na itong issue ng dayaan, hindi to akin. Hindi to akin. Sa Diyos to. You really think I will survive 14 years fighting? Wala naman akong political power. Wala akong political power. I was nobody when I stepped down as congressman. Wala naman akong political power. Wala akong resources to fight them. Samantalang si Smartmatic was earning $300, $400 million every elections. And then si Comelec, billion ang pera. They have all the money, they have all the resources to fight me. Wala akong ganun. Wala akong political power. Yet I survived. At hindi nila ako napakulong. The last time, mga kababayan, na may chairman ng Comelec na gusto akong ipakulong, in less than 2 weeks, nalimutan niyang huminga. At abo na po siya ngayon. George Garcia. Hindi mahirap i-research kung sino niyang chairman ng Comelec na yan. Nandyan sa inyo. Tingnan niyo kung anong ginawa niya. Lumabas siya pagkatapos ng COVID restrictions. Pinipilit niyang paipirmahan ng mga komisyoner ninyo para kasuhan ako. In less than 2 weeks, nalimutan nga niyang huminga at abo na siya ngayon. So that's a lesson for you to learn. Mga kababayan, shinare ko to sa inyo because gusto kong ipakita sa inyo, hindi ito akin. That's God's mandate. Hindi na po makatuwiran na dadayain ang ating taong bayan sa kanilang boto, sa kanilang karapatan, and their future. So pag-usapan natin to ngayon, dahil eleksyon, pilit nila akong patahimikin, gugulatin, tatakutin, but my God is firmer and stronger than you are. You are mere mortals, George Garcia and your minions. So mga kababayan, pag-usapan natin to para mapigilan natin tong napipintong dayaan na naman sa ating halanan once and for all. So, nung inimbita po ako ng Tricom, yes. Actually, wala naman po ako natanggap na invitation at wala din po akong sumpi na natanggap. Pero pinapalabas ng media, ng mainstream media na may sumpi na ako. Wala po akong sumpi na natanggap. In fact, nung umupo po ako doon, walang sumpi na sinerve sa akin. In effect, hindi nga ako invited eh. Nung pumunta ako doon eh. Nandun ang Comelec. Alam nyo, pag nasa harap ko ang Comelec, almost nasa harap ko ang Comelec sa Tricom hearing na yun, nilatag ko tong 6 na USB sa harap ko. Ito yun. Ito yung mga ebidensya ko. Nilatag ko to sa harap ko, plus my notes. By the way, itong mga ebidensya na to, bit-bit ko to. Kitang-kita to ng Comelec. Na bit-bit ko to. That's 14 years of hard evidence ng dayaan ng ating halalan. At hindi naman madadaya yung halalan natin kung hindi kakonsyabo yung Comelec eh. So simulan natin to mga kababayan noong 2010. By the way, itong papakita ko sa 2010, you can relate this dun sa sinabi ni Atty. Respicio. Tama yung sinabi niya. Ito yung patunay. Pag-usapan natin to mga kababayan. Mga kababayan, ito po ay transmission anomalies na gusto kong ipakita sa inyo. 3 klase po ito. This is the first part. Makikita po ninyo,
na itong clustered precinct 7805002 ay hindi nakapag-transmit. Malinaw po yan sa dokumentong ipakikita ko po sa inyo pagkatapos nitong presentation. Hindi po nakapag-transmit ang presintong ito. Kaya nga po, sinutdown po o niligpit ang makinang ito ng alas 8:39 ng gabi ng araw ng halalan, May 10, 2010. So, 2010 ito. So, at 8:39 in the evening, on May 10, election day, noong 2010, sinutdown po yung PCOS na to. Pero maninaw po sa record ng PCOS na wala po siyang na-transmit. Ngunit, pagkatapos ng ilang oras, may natanggap na recorded successful electronic transmission mula sa presintong ito, CP7805002, ng alas 11:23 ng gabi ng araw ng halalan mula sa IP address 10.12.3.143. So, itong transmission na to nangyari 2 oras at 44 na minuto matapos sinutdown at niligpit yung makina. Ang malaking tanong, sino ang nagpadala ng electronic transmission na ito? So, ito po yung ebidensya. I'm referring to the audit log na nasa gitna. 3 audit log po ito. 3 presinto. Pero itong presinto na 7805002, ito yung gitna. Ang audit log, ito po yung record ng makina, ng voting machine, kung ano po yung mga transaksyon na nangyari or events na nangyari sa loob ng makina sa araw ng halalan or before and after, including sa araw ng halalan. So, pag binasa po ninyo ito, magbabasa po kayo mula sa taas, pababa. That's how you read it. Mula sa number 1 hanggang sa end ng number na ito. So, I'm referring you to the middle part audit log ng precinct 7805002. Ito yung makinang hindi nakapag-transmit pero may natanggap na electronic transmission mula sa makinang iyan. Okay, makikita po ninyo sa pangalawang page, nandyan po sa event 407, nag-generate na po siya ng EML results file. Ito po yung resulta ng halalan. Tapos sinabi, sa 408, walang BEI keys para pirmahan yung resulta. Mahalaga po ito. Mamaya pag-usapan natin yan. No BEI keys with which to sign results. Wala pong safeguard ang electronic transmission. So, nag-attempt po itong makina na to na mag-transmit. Kaya makikita ninyo, unsuccessful transmission, a series of unsuccessful transmission sa 3 servers. Ayan, yung mga yellow na yan. Unsuccessful transmissions. Hanggang dumating po tayo sa dulo. Event number 442. Sabi niya, finished transmitting results. 0 successful transmissions for 3 servers. Malinaw ang sabi ng makina. Wala po akong na-transmit sa kahit isa sa 3 server. Ito po yung server na nasa munisipyo, server ng COMELEC at transparency server. Wala po siyang na-transmit. 0 successful transmission for 3 servers. Kaya po, printing 1 copy of audit log sa dulo, then Monday, May 10, 2010, 20:38 ng gabi, sinara at niligpit ang makinang ito. Samantala, nakita po namin doon sa server sa munisipyo. Ito po yung print log. Ito po yung record din ng lahat na nangyari doon sa server sa munisipyo. Ito po yung MBOC or Municipal Board of Canvassers. May laptop po doon. Sa ating mga kandidato, alamin nyo po ito. So, meron pong server doon. It's a laptop. Ito, pinapahirapan talaga tayo. Ang pagbasa nito ay hindi sa taas, kundi sa baba, papunta sa taas. Ito'y opposite doon sa audit log. Sa audit log, ang pagbasa mula event 1 hanggang last event. Ito, pag binasa mo, last event to event 1. So, unahin mong basahin yung number 13 bago ka umabot sa number 1. So, baligtad ito. Mukhang sinadya para mahirapan tayong mag-audit. So, ito yung print log ng Municipal Board of Canvassers ng presintong yun, 7805002. So, ang number nito ay 7805000. So, kaya makikita po natin yan dito. So, ito yung last
ito yung last na mahalagang pahina ng print log na to. Ulitin natin, ito yung audit log ng Clustered Precinct 7805002. Ito yung makina doon sa presinto, sa Barangay Bacolod, Municipality of Culaba, Biliran, Province of Biliran. Ito yung probinsya ko. Tapos, ayan, sa event 442, sinabi niya, finished transmitting results, 0 successful transmissions for 3 servers. Wala po akong na-transmit kahit isa. And then, sinara na po ang makina ng araw ng halalan, alas 8:39 ng gabi. Wala na pong makina doon, niligpit na po. Pero, may natanggap ang munisipyo mula sa Precinct 7805002. Malinaw naman yan sa araw. Ayan, 7805002. Doon sa munisipyo, sa laptop doon, nakalagay, natanggap niya ang PICOS connection attempt mula sa IP address 10.12.3.143. Anong oras? 11:23:23 ng gabi. That is 2 hours and 44 minutes matapos pinak up yung makina, sinut down yung makina, wala nang natira doon sa presinto, may nag-transmit. Ang tanong, sino ang nagpadala ng resulta na yan? Mind you, mga kababayan, ang mga ebidensyang pinakita po sa inyo, pinakita ko po sa inyo ngayon, ay pirmado ng election officer ng COMELEC. Andiyan po, pirmado po yan. Hindi ko po gawa-gawa yan. Galing po sa kanila yan. If you remember, nakita nyo yung pirma niyan? Okay. Ayan. So, balikan ko lang yung mga ebidensya. O, ayan, pirmado. Yung mga audit logs, pirmado. Yung print logs, pirmado ng kanilang election officer. Hindi po gawa-gawa ko yan. At hindi ko ninakaw yan. Binigay nila yan sa akin. So, ito ngayon ang sinabi ni Atty. Respicio. Kapag naka-connect ang makina doon sa internet, pwede mong i-hijack yung makina, pwede mong pasukin, pwede mong baguhin yung resulta. Pero hindi sinabi ni Atty. Respicio na dapat alam mo kung ano yung clustered precinct number at dapat alam mo kung ano yung IP address ng makinang iyan. Mapapasok mo lang ang makina kung alam mo yung IP address at alam mo yung clustered precinct number. Ang ibig sabihin, mahirap i-hack ang makina ng mga outsider. Ang pwedeng mag-hack lamang ay insider mula sa COMELEC at yung election provider dahil silang may alam kung ano yung password at ano yung IP address. Kapag alam mo yung password at IP address, mapapasok mo yung makina when it's connected to the internet, whether at the beginning of election or at the end of election. So, ito yung dalawang mahalaga. You know the password, you know the IP address. Mapapasok mo yan. So kung outsider, mahirap po kasi wala silang password, wala silang IP address. Magagawa lang ang dayaan kung kakontsabo mo ang COMELEC at ang election provider. Dahil alam nila ang password at alam nila ang IP address. So ito yung patunay na pwede mong hijackin yung transmission. Pwede mong hijackin yung resulta. Now, punta na tayo sa pangalawang anomalya ng transmission. Oh. Actually, hindi po ito magkaiba. They are almost the same. Ito naman, Clustered Precinct 7805006. 02 yung kanina, 06 ito. Ibig sabihin, ibang makina ito, pero galing sa parehong munisipyo. Culaba, Biliran. Itong presinto na to, nag-transmit 1:55 ng umaga. Kinabukasan, May 11, 2010. Kasi ang halalan noong 2010, May 10. So, nag-transmit po ito 1:55:36 ng umaga, kinabukasan ng halalan, after the halalan. Yung IP address ay 10.15.2.121. Tapos, niligpit yung makina 3:13 ng umaga. O, alas 3:13 ng umaga. Same morning, sinut down po ito, niligpit. Ang problema, doon sa munisipyo, may natanggap na pangalawang resulta mula sa nasabing presinto, 7805006 at 3:41 in the morning of May 11, 2010 mula sa IP address 10.15.3.43.
Ito ay 28 minutes and 45 seconds matapos sinutdown ang PCOS, matapos niligpit ang makina. Ang tanong, sino nagpadala ng resulta na to? O kung wala ng makina doon sa presinto, sino nagpapadala ng resulta doon sa munisipyo? Pangalawang resulta. Ayan, magkaiba ang kanilang IP address. At hindi lang po itong presinto na to. Meron ding precinct 7805011, 7805012, and 7805018. Pareho ito. May nagpapadala ng pangalawang resulta matapos mailigpit yung makina doon sa presinto. Ang tanong, sinong nagpapadala ng mga resulta na yon? Again, if the machine is connected to the internet, you can access the machine kapag alam mo ang password at ang IP address. So, ito yung hindi nalinaw ni Atty. Respicio. Kailangan malaman mo yung password at IP address at sinong magpo-provide nun. Ang COMELEC lamang at ang election provider. Hindi mangyayari na pwede mong i-hijack ang eleksyon na hindi kakonsabo ang dalawang ito. So, ito yung pangalawang klase ng transmission anomaly na nadiskubre namin sa biliran noong 2010. Pangatlong, ito muna, yung document. So, ito yung galing sa audit log. Ito yung audit log ng presinto na to. Ito naman yung print log doon sa munisipyo, yung laptop. Kasi dapat magkaakibat yung dalawa na yan eh. So, sabi dito, ito yung last na vote cast, 405. Last ballot cast is ballot number 405. Tapos biglang nag-restart ang PCOS. Tapos, pagkatapos, successful retransmission na. Wala ngang record na may original transmission. Ito yung malaking question dito sa makinang ito. Last ballot cast was number 405. Tapos biglang nag-restart yung makina. Pagbalik, successful retransmission na without any record of an original transmission attempt. So, ito ang patunay. Ito yung unang resulta na natanggap mula sa Precinct 7805006. Makikita nyo naman po. Bakit nga ba? Magtatanong kayo, bakit merong maraming 7805006? Ito yung patunay, mga kababayan, na yung resulta ay chinap-chap ng Q-server. Yung tinatago na Q-server ng COMELEC. Ito yung malaking patunay na chinap-chap yung resulta. Yung una, President. Then pangalawa, Vice President. Pangatlo, Senators. Pang-apat, Congressman. Pang-lima, Party List. Pang-anim, Governor. Then Vice Governor, Provincial Board, Mayor, Vice Mayor, City Councilor or Municipal Councilor. Chinachap-chap nila yung resulta. Kung chinachap-chap mo yung resulta, nakita mo na bago ma-report doon sa server, sa MBOC, sa Transparency. Kaya nga, merong Q-server eh. Doon dumadaan ang lahat ng resulta bago ma-publish at makita ng taong bayan. So, isa pa yan. So, ito yung patunay. Ito yung dokumento na nagpapatunay na merong Q-server na tinatago ng COMELEC. So, ito na, balik ulit tayo dito sa transmission anomaly. Ito yung first result na na-receive sa presintong ito. Tapos, ito yung pangalawa. Anong sabi? A tally has been processed from device 127.0.0.1. Ito ay yata yung IP address ng Q-server. That returns identical to one previously received for the same poll book and contest has been processed. So ito yung patunay na nakatanggap na siya. Sinabi nga niya may returns identical to the one previously received. So dalawa ang pumasok. Hindi natin alam, mga kababayan, alin dito ang totoo. Bakit? Kasi walang digital signature. Wala kasing digital signature. Aabot tayo dyan sa digital signature na yan. Kaya nakakapasok yung mga resultang ito. Bogus. Definitely, hindi pareho itong resulta na to. Ang isa nito, bogus. Ang isa, baka totoo. Pero hindi natin alam alin dito ang totoo, alin ang bogus, alin ang peke. Alin ang fake news kung si George Garcia ang pagbabasihan natin. So, ito yung pangatlong transmission anomaly. Hindi lang to sa 2010, mga kababayan. Pati sa 2022, nakita po ito ng grupo ni General Rio. Okay, dito tayo sa unang example.
Clustered Precinct 7801-009. Lahat ng ito ay mula po sa distrito ko sa Biliran noong 2010. Then pupunta tayo mamaya sa 2013, 2016, 2019. Hanggang makita ninyo ang smoking gun. Okay. So dito sa presinting ito, 7801-009, nag-transmit ang makina sa presinto. Yung makina sa presinto, 11:26 ng gabi. Okay. Natanggap ng laptop sa munisipyo, 11:16 ng gabi. Or 10 minutes ahead. So, hindi pa nga nag-transmit ang makina sa presinto, may natanggap ng resulta sa laptop sa munisipyo. Ito, 7801-009. Specific yan, mga kababayan. 11:26 ng gabi, sabi ng makina, nag-transmit ako sa munisipyo. 11:26 ng gabi. Sabi ng munisipyo, natanggap namin yan. Alas 11:16 ng gabi or 10 minutes earlier. Sobrang advance, mga kababayan. Hindi pa nga nag-transmit yung makina sa presinto, may natanggap na sa munisipyo. So, anong ibig sabihin doon? Eto, pangalawa. 7802-005. Sabi ng makina, nag-transmit ako 9:28 ng gabi. Sabi ng munisipyo, oo, natanggap namin yan 9:19 ng gabi or 9 minutes earlier. Okay. Itong pangalawang presinto, 7805-011. Ang sabi ng makina, nag-transmit po ako ng resulta sa munisipyo 10:42 ng gabi. Ang sabi ng munisipyo, opo, natanggap po namin yan 10:33 ng gabi or 9 minutes earlier. Itong pang-apat na example, 7807-004. Ang sabi ng makina, nag-transmit po ako ng resulta sa munisipyo at 8:15 ng gabi ng araw ng halalan. Ang sabi ng munisipyo, opo, natanggap po namin yan alas 8:07 ng gabi or 8 minutes earlier. Ito si precinct number 7808-022. Mind you, mga kababayan, iba-ibang munisipyo po ito. 01, Municipality of Almeria. 02, Municipality of Biliran. 05, I think, is Caibiran or Kabukgayan. 07 is Caibiran. And 08 is Naval, the provincial capital. So, iba-ibang presinto po ito. So, si 7808-022, sabi niya, nag-transmit po ako 11:05 ng gabi. Doon sa munisipyo po ng Naval, Biliran. Ang sabi ng munisipyo ng Naval, Biliran, opo, natanggap po namin 10:54 or 9 minutes bago nagpadala ng resulta yung nasabing PCOS machine. So, mga kababayan, we have 166 core PCOS machines noong 2010 na natanggap po namin sa Biliran. Out of that 166, 147 po ang meron kaming audit log. So, 166 yung makina na pinadala sa amin, 147 nakuha po namin yung audit log or 88%. 8 CCS server, Municipal Board of Canvassers laptops ang pinadala. Yung 8 na yan, nakuha po namin, 100%. So, kaya po, tiningnan po namin yung transmission. Itong pinakita ko po sa inyo ngayon, 5 lang to. Pero, ang record po sa Biliran, lahat ng PCOS na nakatransmit, ang resulta po nila ay late po. Natanggap lahat ito ng munisipyo in advance. So, ito, 5 lang to sa pinakita ko po sa inyo. Actually, ito po yung record ng transmission data ng mga PCOS machine at MBOC laptops. 83 po ang hindi nakapag-transmit. 13 po ang kulang ang audit log. 53 lang po ang nakapag-transmit. Sa 53 na to, mga kababayan, sa 53 na to, ang 52, late lahat ang PCOS nag-transmit, advance lahat ang resultang natanggap ng Municipal Board of Canvassers. Ang time difference, 2 minutes to 131 minutes. Ibig sabihin, merong presinto na nag-transmit late. Natanggap muna ng munisipyo ang kanyang resulta ng halos 2 oras at 10 minuto bago nag-transmit
ang makina, 131 minutes. Ang pinakaiksi, 2 minuto. Yung paman, advance pa rin natanggap ng munisipyo ang resulta by 2 minutes to 131 minutes. 52 out of 53. Ganyan. Isa lang ang totoo. Nauna yung Picos bago natanggap ng munisipyo.